Magandang araw mga kapaps, mga kababayan. Ako po ay nakikinig sa mga balita, di ba? Ako try to refresh ang before election ng 2022, di ba? Yung Uniteam. I-refresh lang natin mga kababayan, mga kapaps, nang nanalo na si PBBM bilang isang presidente ng ating bayan, ng ating bansa. Ito si dating presidente PPRD ay wala nang ginawa kundi siraan, kutsain, at ang kanilang mga disinformation, mga vloggers na sinasabing bangag, sinasabing weak leader, sinasabing hindi kayang pamunuan ang bansang Pilipinas. So, pag-upo pa lang ni PBBM ito si PPRD ay ano siya? Meron na silang hidden agenda against PBBM. Kita mo si Sara Lustay. Diba? Si BP Sara. Yung mga nangyayari sa West Philippine Sea, kapag siya ay tinatanong, she always no comment. Uniteam sila Bakit ganun? Uniteam kayo tapos pag ang bansa natin inaano dyan sa West Philippine Sea ng mga Chinese militia ay no comment ka. Dati yung tatay niya, sabi niya ni PPRD, may jet ski siya at magdala ng flag natin dun sa West Philippine Sea. Diba? Talagang marami nabudol kay PPRD. Okay, so tama, maganda yung kanyang purpose sana sa AGK, sa war on drugs niya. Kaya lang hindi maganda nang napakinggan natin sa Quadcom, meron palang mga patong-patong, meron palang pag pinatay mo ang isang drug addict, puno. Tapos sasabihin pa ni PPRD na kailangan lumaban para ipapalabas na self-defense sa mga pulis, mga military personnel, di ba? Tapos balikan natin mga kababayan, mga kapaps, yung si Pinoy ang ating presidente ng 2011. Sa 2011 si Presidente Pinoy ay nag-join sa ICC. Diba? Nag-join siya. Sa aking palagay mga kapaps, mga kababayan, ano po yon? Ang Panginoon kumilos, mayroong divine intervention. Divine intervention ng Panginoon si Pinoy. Kasi sumali siya nag-join ang bansa natin sa ICC ng 2011. Kasi yung ating Panginoon, our God is omniscience. Ibig sabihin, all-knowing siya. So, all-knowing ang Panginoon, ang Diyos, ating Diyos, our God. Kaya, kumilos ang Panginoon kay Pinoy na mag-join ka sa ICC. So, nag-join siya. So, ito naman si dating Presidente PPRD, nanalo siya ba, diba? 2016. Doon nag-start ang the war on drugs niya kasi yun ang promise niya. 3 to 6 months, ma-wipe out niya yung drugs. Hindi naman naging totoo. At maraming namatay. Mga 30,000 ang mga namatay ng mga ating kababayan. Yun ay hindi naman lahat drug addict, at maraming namatay na hindi talagang suspect. At walang due process, walang due process ang ginawa nilang pagpatay sa ating mga kababayan. So ang nangyari yan 2016, 17, 18, diba? Tapos si PPPRD
Sa 60 metro, mag-U-turn sa kaliwa Si upang PPRD mapanatili ka sa ay Mindanao Avenue. nag-withdraw ng ating membership sa ICC, o, di ba? Ayun, 2019 siya nag-withdraw. Kasi nag-file na sila Extremator Sa Trillanes, 200 metro, ikaw ay makakarating sa Trillanes, iyong Senator, destinasyon. at ang mga kamag-anak ng namatay sa war on drugs ni PPRD. Diba? Nag-file sila sa ICC 2017 or 18. So nang kumalas ang ating bayan sa ICC ay 2019. So nag-take effect pa rin talaga yung kaso niya. Nakarating ka na sa iyong destinasyon. So ang purpose, kaya nakita ko mga kababayan, ang purpose no na nag-withdraw si PPRD, gusto niyang pagtakpan ang kanilang mga wrongdoings. Yun po ang purpose nun. Hindi sila makabayan. Kaya gusto nilang alisin si PBBM para si Sara Lustay ang mamumuno ng bayan natin para pagtakpan ang kanilang mga wrongdoings, mga kababayan. Okay, sandali lang mga kapaps, tayo may pasahero. Tutuloy ko na lang mamaya. Hello sir, good morning. Good morning. Yeah, mga kapaps, mga kababayan, gusto nais ng mga Dutertes alisin si PBBM sa pagka-presidente kasi yun nga ang nakita kong puntos. Alisin nila si PBBM para pagtakpan ang kanilang mga maling ginawa. Nagkamali din sila. Talagang matalino ang Panginoon. Okay, matalino ang Lord. Matalino siya. Kaya pumasok, ginamit ni Lord ginamit ng Panginoon si Pinoy na mag-join sa ICC. Diba? Yon ang pinakamagandang ginawa. Na nag-join tayo sa ICC, nag-take effect agad yung yung mga kaso na ginawa ni PPRD, di ba? Ginawa niyang kaso, nagawa niyang mga krimen sa bayan natin. Nais nilang pagtakpan talaga. Kaya mga kababayan, gumising na kayo sa katotohanan. Ang mga Dutertes at ang kanilang mga alipores, hindi yan makabayan. Personal interest lang mga yan. Tahimik sila sa West Philippines eh. Tapos kapag nandyan yung mga kakampi natin, US, Japan, galit na galit sila, di ba mga kababayan? Galit na galit sila kasi tissue daw magkikreate ng war, magkikreate ng ganito, ganyan. Pero bakit hindi nila makundina yung mga Chinese militia? Dapat magagalit din sila. Dapat maano din sila na, kayo mga Chinese, umalis din kayo dyan. Kasi nasa amin yung West Philippines na yan, nasa UNCLOS yan. Diba? Hindi gumaganyan yan, mga vloggers nila, yung nagseminar pa doon sa China. Diba? Marami silang nagseminar doon sa China. Free food accommodation 12 days, diba? Kaya yung mga Dutertes na yan, mga kababayan, hindi yan makabayan. Personal interest lang mga yan. Nais lang nilang pagtakpan ang krimen na kanilang ginawa. Kaya gumising na kayo mga kababayan. Mga kababayan, gumising na kayo. Nasisira tuloy ang bayan nating Pilipinas. Rally kayo ng rally sa ibang bansa. Sino nasisira? Sino pinapahiya nyo? Diba bayan natin? Kung makabayan mga yan, hindi yan ganyan. Hindi sila ganyan-ganyan. Diba? Tingnan nyo yung nangyari sa Qatar. Ilang OFW na huli. Alam nyo naman sa Middle East ay iba ang kanilang patas. Hindi natin alam kung ano klaseng patas nila, diba? Ano nangyari sa kanila? Kulong. Tapos magpa-fines pa. May penalty pa, di ba? Kano 'yon? Nasa 700, 800,000 per head. Sino magso-shoulder nun?
'di ba? Embahada ng Pilipinas, bayan pa rin natin. Kaya kayo mga OFW diyan sa ibang bansa, lalo na diyan sa Europa, gumising na ho kayo sa katotohanan. Yung mga Dutertes na yan, hindi yan makabayan, maka-China sila. Hindi nga sila nagagalit kapag ano nangyayari dyan sa bayan natin sa West Philippines Sea. Kaya ginagamit lang kayo mga kababayan, wag na po kayo magpagamit sa kanila. Isipin nyo ang kapakanan ng bayan natin. Maganda na, maraming investors ng si PBBM na mumuno sa bayan natin. Maraming investors. At ang mga proyekto, tuloy-tuloy po ang gawa, mga kababayan. At makinig kayo, mga kababayan, manood kayo sa tama. Manood kayo sa Channel 4. Andun nilalahad ang mga proyekto ng bayan natin. Kaya wag na ho kayo magpaloko sa mga Dutertes. Wag na po kayo magpaloko sa kanila, mga kababayan. Wag nyo nang hantayin na mahuli kayo dyan sa ibang bansa. Sayang ang hanap buhay nyo. Hanggang dyan ang hanap buhay nyo, masira lang. Masira lang yung mga sino magugutom, pamilya nyo, di ba, mga kababayan? Sila Dutertes, hindi yan magugutom, maraming pera mga yan. Kaya gumising na po kayo, mga kababayan. Mahalin natin ang bayan natin. Mahalin natin ang bayang sinilangan natin. Sila, hindi sila makabayan. Pasalamat tayo sa ating presidente na si PBBM, kahit ano ang ginagawa sa kanya ng mga Dutertes ng bago pa lang umupo. Sinasabing bangag, sinasabing weak leader, sinasabing hindi kayang pamunuan ang bayan natin. O tingnan mo naman ngayon, di ba? At napakabait ng presidente natin, di ba? Kahit ano ang sinasabi sa kanya, hindi sila umiimik. Pero may hangganan. May hangganan din talaga. Sabi nga sa pelikula ni FPG, kapag puno na ang salop, di ba? Napuno na ang salop eh. So ibig sabihin may hangganan. Tao lang tayo, mga kababayan. Tao lang si PBBM. May puso, may emosyon. Kaya ganun din yan. Kaya lang itong mga Dutertes, kung ano-ano ang mga pinagsasabi, hindi sila makabayan talaga, mga kababayan. Hindi sila makabayan. Personal interest lang ang kanilang ginagawa. Nais lang nilang, ulit-ulitin ko sabihin sa inyo, mga kababayan, nais lang nilang pagtakpan ang kanilang mga maling ginawa sa bayan natin. Sa war on drugs, maraming namatay na mga kababayan natin na without due process. Ngayon, nang siya'y hinuli ng ICC to Interpol, sila ngayon ang humihingi ng due process. Diba? Tapos ang tapang-tapang niya pa, diba? Doon sa Quadcom, ang tapang niya pa. O pumunta na kayo ngayon dito, hulihin nyo na ako. Ngayon ang hinuli na kung ano-ano na ang mga pinangsasabi. Kisyo illegal, kisyo kidnapping. Pero nang sila'y gumawa ng mali, nang sila'y nagdesisyon na walang mga due process na patayin kuno ang mga drug addict without due process dahil mayroong patong-patong, mayroong reward money. Kaya ang mga kapulisan natin, because of hindi naman dahil sa kislap ng salapi, nabulag din sila. Ngayon marami rin mga kapulisan na may kaso. Ang iba natanggal sa trabaho, napatunayan na mali ang kanilang ginawa yung iba after ng Quadcom. So magbago na ho kayo, mag-isip na po kayo, mga kababayan. Mahalin natin ang bayan natin.
yung mga Duterte talaga, ulit-ulit kong sabihin sa inyo mga kababayan, at gumising na po kayo. Hindi nila mahal ang bayan natin. Personal interest ang kanila. Kaya mga kababayan, gising-gising na. Wag na po kayo rally ng rally dyan sa Europe. Sayang naman ang pinaghirapan nyo. Ilang taon na kayo dyan. O kayo'y naninirahan na dyan sa Europa. At kung kayo'y makulong, nako, kawawa naman yung mga kamag-anak nyo, pamilya nyo rito sa Pilipinas. Ang iba dyan ay umaasa sa inyo. So katulad yun ang nangyari sa Dubai, sa Qatar. Kawawa ang kanilang pamilya na naiwan dito. Sila makukulong pa 6 to 3 years makukulong. Tapos hindi ka na makakabalik. May track record ka na. So paano ka pa mag-apply, di ba? So wag niyo hantayin ang ganun mangyari sa inyo mga kababayan. Mahalin natin ang bayan natin. Support the government. At makabayan tayo, mga kababayan. Huwag kayong makinig diyan kay Robin Padilla, diyan kay Harry Roque, kay Panelo, kay Maharlika. Lahat yan mga sinungaling. Ginagamit lang tayo nung sila'y naging presidente, si PBBRD. Ginamit lang nila. Kaya wag na kayo makinig sa mga disinformation ng mga yan. Yan si Harry Roque, may sa Quadcom, kaya tumakbo na yan eh. Ayaw niya harapin ang kaso niya rito sa Pilipinas. Diba mga kababayan? Kaya mahalin natin ang bayan, support the government. Ang government natin ay maraming proyekto. Kaya magising na po kayo mga kababayan. Gising-gising. Gising-gising. Huwag na kayo masyadong die hard sa isang pamilyang yan. Kaya huwag nyo hantayin na kayo'y makulong. Tapos sisihin nyo na naman ang gobyerno. Hindi naman kasalanan ni PBBM na siya'y nakulong. Si Senator Trillanes at mga kamag-anak ng file ng kaso. Kasi during the time ni PBRD, walang kumukuha ng file ng kaso kasi takot sila. Anong gagawin ni Trillanes? Lumapit sila sa ICC, di ba? Nang lumapit sila sa ICC, yun naman nag-withdraw si PBBRD. So yun ang logic nun mga kababayan. Nag-withdraw siya para pagtakpan ang kanyang maling gawa. Pero effective pa rin ng 2016 to 2018. Member pa rin tayo ng ICC. So doon pinagbasihan ang government natin ng ICC. Kaya wag niyo sisihin ang PBBM administration. Sila ay sumusunod sa batas. Sige na mga kapaps. Ingat kayo mga mahal naming kababayan sa ibang sulok ng mundo. Maghanap buhay kayo. Maraming salamat sa hanap buhay nyo. Magpasalamat kayo sa Panginoon. Mga kababayan ko, mahal namin kayo. Bumalik kayo dito sa Pinas. Maganda na ang ating bayan. Kaya gising-gising na. Gising-gising na kayo mga kababayan. Sige, bye-bye na. Abang-abang na naman ako ng pasero. Ako po isang Grab driver mga kababayan. Thank you sa inyong panonood. Sana like and share. And please subscribe mga kababayan. Thank you so much. Bye-bye. God bless us all.